The mission of the Holy Spirit. Ang misyon ng banal na Espiritu. Ito po ang topic na ating pag-aaralan sa ating Sabbath School lesson sa linggo na ito. Ang memory verse po natin ay nagsasabi, "And when He is come, He will reprove the word of sin and of righteousness and of judgment." Sino po yung He na tinutukoy dito? Ito po ay ang Holy Spirit. Yan po ang sinasabi ng John 16 verse 8. Dito naman tayo sa Desire of Ages 671. Through the scriptures, the Holy Spirit speaks to the mind and impresses truth upon the heart. Thus, He exposes error and expels it from the soul. It is by the Spirit of truth working through the Word of God that Christ subdues His chosen people to Himself. So, kung titignan po natin dito sa introductory verse natin sa John 16 verse 8 at saka Desire of Ages 671, makikita natin dito na napakahalaga pala ang ginagampanan na gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin ng mga tao. Kasi sabi dito, kung sa Bible verse, gawain niya ang mag-reprove, magsaway sa kasalanan. At ano pa yun sabi dito? He will reprove the word of sin and of righteousness and of judgment. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay nagpapahayag sa isipan, nagsasalita, nagpapaliwanag sa ating isipan sa pamamagitan ng scriptures o banal na kasulatan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, nandyan po yung Holy Spirit na nagpapahayag sa ating isipan. So yung pong binabasa natin, kanyang dinidiin, ikinikintal, ipinapaunawa sa ating isipan. Ano pa? And impresses truth upon the heart. Ikinikintal niya, ini-impress niya. Alam ba yung impress? Yung parang itatak. Ganun. So, itatatak niya, isusulat niya yung katotohanan sa ating mga puso. Ano pa ang gagawin niya? He exposes error. So, kung meron po tayong mga idea na mali, ine-expose niya yun. Pinapakilala niya yung ating mga kamalian. Yun po ang sinasabi sa talata na He will reprove the word of sin. Marami kasi tayong mga bagay na akala natin ay tama, akala natin ay matuwid, hindi kasalanan, kaya ginagawa natin. Pero ipapakilala ng Panginoon yan sa pamagitan ng banal na Espiritu para sa ganun ay magbago tayo. So yun, napakaganda talaga yung gawain niya. Tapos, sabi dito, He expels it from the soul. So ang layunin pala ng Holy Spirit kung bakit ipapakilala niya yung kasalanan sa atin is to expel it from us. Para tanggalin niya yan, alisin niya sa atin. Pero hindi naman niya aalisin yan without our consent. Papakilala niya sa atin para ma-acknowledge natin, pag i-confess natin, tapos sasabihin, alisin mo na po sa akin yung kasalanan na yun. Tulungan niyo po ako na hindi ko uulitin, hindi ko gagawin. Then He is going to expel that sin from our life. Yan po. Ang gagamitin din pala ng Holy Spirit, yung salita ng Diyos. He will use the Holy Scriptures to expose errors and expel it from us with our consent and cooperation. Tayo ay dadako sa first subtopic, I will not leave you comfortless. Sino po ang nagsabi dito na I will not leave you comfortless? Si Jesus Christ po ang nagsasabi nito. Dito po sa John 16 verse 1 to 3. Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo upang kayo'y huwag mga tisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni ako man. Ayun. What difficulties were the disciples to encounter after Christ's ascension? Yung pinag-aralan natin sa previous lesson natin na ang sanglibutan mapupuot sa atin at hindi lang mapupuot, hindi lang kontento sa puot, kundi
sila po ay ipe-persecute nila tayo ng mga Kristiyano katulad ng pag-persecute nila kay Jesus Christ. At darating ang panahon, sabi dito, na sino man ang papatay sa inyo, wala siyang feeling of guilt, kundi iisipin pa niya na siya ay nakakagawa ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang reality, mga kapatid. Meaning to say, yung gumagawa na yon hindi makokonsensya. Itong mga nagpe-persecute sa mga Kristiyano, nag-aangkin din sila ng mga Kristiyano. At sa kanilang isip, ginagawa nila yon as a way of serving God. Meaning to say, they are in a state of deception in such a way na yung ginagawa nila, hindi nila nakikilala na masama, hindi sila nakokonsensya, seared conscience ang nangyayari. They will even kill, and by killing, they are thinking that they are doing God's service. At sabi dito, these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. Bakit daw nila ginagawa yon na pinapatay yung mga Kristiyano na sa isip nila ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos sa pamagitan nun? Dahil hindi daw nila tunay na nakikilala ang Diyos Ama, hindi rin nila tunay na nakikilala si Kristo. Ayan po. Sa Desire of Ages 6:6-9, the Lord knows all about His fearful servants who for His sake are lying in prison or who are banished to lonely islands. He comforts them with His own presence. When for the truth's sake the believer stands at the bar of unrighteous tribunals, Christ stands by his side. All the reproaches that fall upon him fall upon Christ. Christ is condemned over again in the person of his disciples. When one is incarcerated in prison wall, Christ ravises the heart with his love. Ang ibig sabihin dito sa quotation, Christ identify himself very close with his disciples, so that anybody who persecute the disciples of Christ is persecuting Jesus Christ. Ganun po yon. Because of that closeness ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, He is also ready to help them. Pag nasasaktan yung mga Kristiyano, nasasaktan din siya. And He is ready to help them. Kaya ito po ang magandang bulay-bulayan natin, mga kapatid. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga ang title ng ating lesson, I will not leave you comfortless. Sa time na tayo po ay desperate, naghihirap, He is going to comfort us with His presence through His Holy Spirit. Dahil siya literally, physically, bodily ay nasa langit. But then, He sent His Holy Spirit as His representative. Yun ang kanyang personal presence with us. Dito po, basahin natin. What was assured to the disciples and how? Ano ang tinitiyak sa mga alagad at papaano? John 14 verse 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Ayon. I will not leave you comfortless. I will come unto you. Merong nag-iisip na ito daw na salita na ito, yung si Kristo mismo, physically, bodily, ang darating ulit. After na siya pumunta, siya ay darating dito kasi sabi niya, I will come unto you. So iniisip nila, physically, literally, si Jesus Christ ang babalik dito. Hindi yung sa second coming, pero after ng kanyang ascension, iba yung second coming that is future. Akala nila na yung pangako na ito ay matutupad literally, physically na si Jesus Christ ang personal na darating, pero hindi po yan. Sabi niya sa John chapter 15 verse 26, But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. So, hindi si Kristo ang literal na darating, but He is going to send us the another Comforter. My Life Today, page 36, Christ determined to give His representative, the third person of the Godhead. This gift could not be excelled. He would give all gift in one, and therefore the divine Spirit, that converting, enlightening, and sanctifying power would be His donation.
So, yung Holy Spirit na kanyang ipinangako na ipapadala, di ba sabi niya, I will pray the Father and He will send you another comforter, which is the Holy Spirit. Ano ang tawag dito sa Holy Spirit? Divine Spirit. Ang tawag sa kanya is converting, enlightening, and sanctifying power. Yan po ang kanyang function. Huwag tayong matakot, no? Huwag tayong mabahala kasi although si Jesus Christ ay pumunta sa langit, pero hindi tayo pinabayaan. Pinadala naman niya yung Holy Spirit. At anong tawag sa Holy Spirit sa kanya? His representative. Siya ang kumakatawan kay Kristo. Kaya, the presence of the Holy Spirit is the presence of Jesus Christ. Not bodily, but as His representative. Dito tayo sa subtopic number 2, the work of the Comforter. Ano ang gawain ng Comforter? Yung Holy Spirit. What difference in the relationship between Christ and His followers would occur after His ascension? So, ang pinaghahambing dito is yung relationship ni Christ and His disciples nung si Kristo ay nandito sa lupa. Ano daw po ang kaibahan after na si Jesus ay pumunta sa langit? So, dalawang relationship pinag-uusapan. Alin ang mas malapit? Yan. Basahin natin. John 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Okay. So, sabi niya dito, mas mabuti na siya ay aalis papunta doon sa kanyang ama. Kasi kung hindi daw siya pupunta, yung comforter na ipinangako niya ay hindi darating. He will not come unto you except I depart. Ano ang paliwanag dito sa Steps to Christ, page 75? Henceforth, through the Spirit, Christ was to abide continually in the hearts of His children. Their union with Him was closer than when He was personally with them. The light and love and power of the indwelling Christ shone out through them. So, nung nandito si Kristo, dito sa lupa, kasakasama niya yung mga alagad. Close sila, pero it is not that close because Christ is not in them. Christ was with them but is not in them. Ang tawag dito kay Christ nung nandito siya sa lupa is both human and divine combined in one person. Yung divinity ni Jesus Christ, hindi yan nakikita. Kasi Christ as a divine person is spirit. Kagaya ng mga anghel, spirit yan. At saka God the Father is spirit. Siya din, Jesus Christ, before His incarnation is spirit. As God, He is spirit. Ngayon, noong kinuha niya yung human nature, He clothed Himself with humanity. Nagsama yung divinity with humanity. So ngayon, He cannot be in the person kasi meron siyang human body. Yung human body, hindi pwedeng maipasok sa loob ng another human body. Hindi kagaya ng spirit being na he can stay inside a human being. Kagaya ng evil spirit, di ba? Mayroon tayong sinasabi, yung spirit, pinoses niya yung tao. Pumasok siya doon sa loob ng tao. Kaya niyang pumasok kasi spirit being yan eh. Kung yung evil angel pwedeng pumasok doon sa katawan ng tao, ang Panginoon as a divine being pwede rin pumasok doon. Pero si Jesus Christ kasi, meron siyang human body na naka-join doon sa kanyang spirit body, kaya hindi siya pwedeng pumasok sa kanyang mga alagad. Okay. Nung umakyat siya, pinangako niya na yung Holy Spirit darating, wala naman human body, so the Holy Spirit, the representative of Christ, can dwell within the person. So yun ang isa na kaibahan. Nung si Kristo ay nandito, He was with His disciples. After na siya ay nandito sa langit, naging closer yung kanyang relationship sa mga tao kasi He dwell in the believers through His Holy Spirit as His divine presence. Yon. Dahil yung Holy Spirit, siya naman ang kumakatawan kay Kristo, siya ang nag-act in place of Jesus Christ. So, ang sabi dito, their union with Him was closer than when He was personally with them. Ito pang dagdag, no? Sa question B, what far-reaching work would the Holy Spirit perform in behalf of the sinner?
Okay, dito tayo sa gawain ng Holy Spirit. Anong malawak na gawain ang gagawin ng banal na Espiritu para sa kapakanan ng mga makasalanan? Dito tayo sa John chapter 16 verse 8 to 11. At siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisisampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan ay hinatulan na. Okay, basahin natin ang paliwanag dito sa The Acts of the Apostles, page 52, verse 52 to 53. The Spirit is given as a regenerating agency to make effectual the salvation wrought by the death of our Redeemer. The Spirit is constantly seeking to draw the attention of men to the great offering that was made on the cross of Calvary to unfold to the world the love of God and to open to the convicted soul the precious things of the Scripture. Having brought conviction of sin and presented before the mind the standard of righteousness, the Holy Spirit withdraws the affections from the things of this earth and fills the soul with a desire for holiness. He will guide you into all truth, the Savior declared. If men are willing to be molded, there will be brought about a sanctification of the whole being. The Spirit will take the things of God and stamp them on the soul. By His power, the way of life will be made so plain that none need err therein. Yan po mga kapatid, no? Napakaganda talaga yung gawain ng Holy Spirit sa buhay natin na mga tao. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Na ang Espiritu ay ibinigay bilang isang kapangyarihang nagpapabago upang gawing mabisa ang kaligtasang nagdulot ng kamatayan ng ating manunubos. Okay, di ba si Jesus Christ namatay upang mabayaran ang ating kasalanan at mailigtas tayo dun sa parusa ng ating mga kasalanan? Papaano gawin ng Holy Spirit yun na mabisa sa atin? Magkaroon ng epekto sa atin. Hihimukin niya tayo na magkaroon ng interest na makinig doon sa pabalita ukol sa ebanghelyo ng kamatayan ni Jesus Christ. Yun po ang una, no? Hihikayatin tayo na makinig. Pag tayo naman ay nakinig o kaya nagbasa sa pabalita tungkol sa kamatayan ni Jesus Christ dahil sa ating kasalanan, ang gagawin ng Holy Spirit is ipapaunawa sa atin, i-impress sa atin yung significance noon. Ipapakita niya sa atin na yung ating mga kasalanan ay totoo na nabayaran na at tayo ay ligtas na doon sa parusa ng ating mga kasalanan. Tapos bigyan niya tayo ng pangunawa. Tutulungan niya tayo, gigisingin niya yung pananampalataya natin para tayo ay sumampalataya doon. Pag tayo sumampalataya doon, kilalanin natin, i-appreciate natin na yung kamatayan niya, yun pala ang nagiging basehan kung bakit tayo ay mapapatawad. Ngayon, He will help us to comply with the condition para yung kapatawaran mapasa atin. Ano yung condition doon na isa? 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. So ang gagawin ng Holy Spirit is uudyukan niya tayo lagi. Kukumbinsihin niya tayo na yung ating mga kasalanan ating i-confess. Ipagtapat natin sa Kanya at humingi tayo ng tawad para mapatawad tayo. In that sense, yung kamatayan ni Jesus Christ nagiging effective sa atin. Kasi kung hindi tayo ngayon mananampalataya, although binayaran na yung kasalanan, kung hindi natin naman i-appreciate yun, hindi natin i-avail yung forgiveness, hindi natin i-confess yung ating kasalanan, mauuwi sa walang kabuluhan kasi walang magiging epekto sa atin. Ang purpose noon ng isa, kung bakit siya ay namatay, para tayo ay mapatawad. Paano tayo mapatawad personally kung hindi naman natin i-confess yung ating kasalanan, hindi tayo manampalataya doon sa kanyang ginawa? Yon ang ibig sabihin na the Holy Spirit is going to make effectual the salvation wrought by the death of our Redeemer.
Sabi pa nga dito, having brought conviction of sin, iko-convict niya tayo doon sa ating kasalanan kung kumbinsin tayo na nagkasala nga tayo. Pero at the same time, iko-convince naman tayo na huwag tayong mag-alala sa kasalanan natin kasi nabayaran na nga yun. All we have to do is confess our sin and receive forgiveness. And present before the mind the standard of righteousness. Ano yung standard of righteousness? The law of God. The Holy Spirit withdraws the affection from the things of this earth and fills the soul with a desire for holiness. So ito ang maganda. Hihimukin ng Holy Spirit tayo na humiwalay, withdraw, meaning to say, ilayo ang ating affection, pagmamahal doon sa kasalanan para maiwasan natin. Kasi kung hindi niya ilayo yung affection natin, yung damdamin natin, paano tayo hihinto sa pagkakasala? Paano natin tatalikuran yon kung hindi niya ilalayo yon? Hindi natin magagawa sa ating sarili yon. But through the help of the Holy Spirit, pwedeng mangyari na ang affection natin doon sa kasalanan ay maihihiwalay. Nang sa ganon, magkakaroon tayo ng tsansa na makapagbagong buhay. And then, sabi pa dito, He will create the desire for holiness sa ating buhay. Yan po. Kaya napakaganda talaga yung gawain ng Holy Spirit. Okay, dito tayo sa question C. What other important mission would the Holy Spirit accomplish before the world? Ano naman ang ibang mission ng Holy Spirit? John 15:26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, He will testify of me. So, yung Holy Spirit, siya ding ang magpapatutuo kay Jesus Christ. Ang pagsasama ng banal na espiritu at ng patutuo ng buhay na saksi ang siyang magbababala sa sanglibutan. Ang manggagawa para sa Diyos ay ang kinatawan kung saan ang makalangit na pakikipag-ugnayan ay ibibigay at ang banal na espiritu ay magbibigay ng banal na kapamahalaan sa salita ng katotohanan. It is the union of the Holy Spirit and the testimony of the living witness that is to warn the world. Yung pagsasanib ng gawain ng Holy Spirit at saka yung living witness. Sino yung living witness? Preachers. Pag mangaral yung mga preachers, doon sumasabay yung Holy Spirit para effective yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, buksan niya ng pangunawa ng tao para maintindihan niya yung ipinangangaral ng living witness. Yung tao na kinakasangkapan as a preacher. The worker for God is the agent through which the heavenly communication is given. So yung tao na preacher, siya yung kakasangkapanin ng Diyos para i-communicate yung salita ng Diyos. Yung Holy Spirit naman gives divine authority to the word of truth. Nakikiisa, nakikiugnay yung Holy Spirit sa lahat ng mga manggagawa na mga mangangaral ng salita ng Diyos. Para sa ganon, yung salita ng Diyos na ipangangaral ng tao ay magkaroon ng magandang epekto doon sa pakinig ng taong nakikinig sa pabalita. Yan. Third subtopic, testifying for Christ. Pagpapatutuo para kay Kristo. Question A, maliban sa banal na espiritu, sino pa ang magpapatutuo para kay Kristo? Meron pa bang ibang magpapatutuo? Basahin natin. John 15 verse 27, at kayo naman ay magpapatutuo sapagkat kayo'y mga kasama ko buhat pa ng una. So, gawain ng Holy Espiritu ang mag-testify, magpatutuo kay Kristo. Pero maliban sa Holy Spirit, yung mga alagad ni Jesus Christ, noon hanggang ngayon, sila din ay magpapatutuo din kay Kristo. Ayan po ang sinasabi dito. And ye also shall bear witness because ye have been with me from the beginning. Okay. Dito tayo sa 1 John chapter 1, verse 1 to 3. Kaya qualified yung mga apostles na magpatutuo sapagkat totoo naman na sila ay eyewitness kay Kristo sa kanyang mga aral. Basahin po natin ang sinasabi. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag
at aming nakita. Yung buhay na tinutukoy dito na nahayag, si Jesus Christ. At pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. So yung tinutukoy nila dito na buhay na walang hanggan na kasama ng Ama noon pa ay si Jesus Christ. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Bakit qualify yung mga alagad na sila ang magiging saksi na magpapatutuo ukol kay Kristo? Sapagkat mismong nakita nila si Jesus. Nahipon nila ang kanyang katawan. At saka narinig nila mismo yung aral ni Jesus Christ. So they are the eyewitnesses of Jesus Christ. So qualified talaga sila na magpatutuo. Tayo naman, kung magpapatutuo man tayo, hindi tayo yung primary witness. Kasi hindi naman natin nakita si Jesus Christ nung nandito sa lupa. Di naman natin narinig mismo yung kanyang mga sinabi. Pero magpapatutuo tayo batay doon sa patutuo ng mga primary witness na mga alagad ni Jesus Christ. Sila ay nagwi-witness noon based sa kanilang narinig at nakita. Tayo naman, kung magpatutuo tayo, based doon sa ating nabasa na isinulat ng mga alagad. Alright, dito tayo sa question B. What special promise for the future was given to the people of God in Old Testament times through the prophet Joel? Dito naman tayo dito sa another point. So basahin natin ang Joel chapter 2 verse 28-29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mangaghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. So ano yung pangako? Pinangako ng Panginoon sa pamagitan ni propeta na Joel. Ipinangako niya na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa mga tao. Ano pa yung pangako niya? May mga matatanda daw na magsisipanaginip. Magbibigay ng mga panaginip doon sa mga matatanda. Tapos ano pa? Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Meron ding mga pagkakalooban ng Panginoon ng mga pangitain. So yan po yung mga pangako ng Diyos na kanyang ibinigay doon kay Prophet Joel. Okay. Dito tayo sa question C. Kailan at paano ang pangakong ito bahagyang natupad? Yung hula ni Joel, kailan daw na partially na natupad sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos. Dito, kung i-shortcut natin, yung promise ng Panginoon doon kay Prophet Joel, partially na naganap sa karanasan ng mga alagad ni Jesus Christ noon, first century, after the death of Jesus Christ during Pentecost. That is 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Sa tinatawag na time of Pentecost, meron kasi silang sineselebrate noon. Doon partial na natupad yung pangako na ito, na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Mabasa natin ito Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu. Sila'y nangapuspos na puno ng Espiritu Santo. Yan po ang katuparan ng pangako ng Panginoon doon kay Joel sa Joel chapter 2. Okay. Dito tayo sa fourth subtopic, in our days.
Dahil nangyari naman yung final fulfillment doon sa time ng mga apostles. Pag-usapan naman natin dito yung sa ating panahon ngayon. Magaganap din ba o hindi? For more information, gustong basahin dito sa Acts of the Apostles, page 38 to 39. Christ's ascension to heaven was the signal that his followers were to receive the promised blessing. For this, they were to wait before they entered upon their work. When Christ passed within the heavenly gates, he was enthroned amid the adoration of the angels. As soon as this ceremony was completed, the Holy Spirit descended upon the disciples in rich currents, and Christ was indeed glorified, even with the glory which he had with the Father from all eternity. The Pentecostal outpouring was heaven's communication that the Redeemer's inauguration was accomplished. According to his promise, he had sent the Holy Spirit from heaven to his followers as a token that he had, as a priest and king, received all authority in heaven and on earth and was the anointed one over his people. So nung umakyat pala doon si Kristo sa langit, merong ginawa na enthronement, yung pagbigay ng authority sa kanya as the priest in the heavenly temple. Tapos merong tinatawag na ceremony na nangyari. Kumbaga sa mga bagong elected officers, parang oath-taking ng mga bagong halal na mga officers. So si Jesus Christ was installed as the high priest, and there was a ceremony na nangyari, ginawa, in which ipinagkaloob sa kanya yung authority niya to act as a priest for and in behalf of his people dito sa lupa. Nangyari as a signal na he was enthroned as a priest, he sent the Holy Spirit dito sa lupa. At yung outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the signal na he was installed o pinaluklok, pinaupo bilang saserdote sa sanktuaryo ng langit. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ating panahon ngayon. How do we know the promise of Joel 2:28 to 32 applies also to us? O, yon ang katanungan. Mahalaga ito mga kapatid na bantayan natin. At mangyayari pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ang inyong mga batanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Ngayon, basahin natin ang Acts chapter 3 verse 19. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. So, dagdag nating basahin itong paglilinaw sa Testimonies to Ministers, Gospel Workers 1:17-5, para magkaroon tayo ng mas kompletong idea kung ano ang kasagutan dito sa tanong. Paano natin malaman na yung nasa Joel chapter 2 verse 28 to 30 ay aplikado din sa atin? Bagamat merong partial fulfillment sa time ng mga apostles, pero yung hula na yon ay merong second application dito sa ating panahon. Ang pangakong ito ay para sa atin, gayon din sa kanila. Subalit, gaano ito kadalang na ipinapahayag sa bayan, at ang pagtanggap nito pinag-uusapan sa iglesia. Bilang resulta ng katahimikang ito sa pinakamahalagang paksang ito, anong pangako ang hindi natin gaanong nauunawaan
sa praktikal na katuparan nito kaysa sa masaganang pangakong ito ng kaloob ng banal na Espiritu, kung saan ang kahusayan ay dapat maibigay sa lahat ng ating espiritual na paggawa. Ang pangako ng banal na Espiritu ay karaniwang nababanggit lamang sa mga talakayan at paminsan-minsang na pag-usapan at hanggang doon lang. So, yun ang kinuwento dito, yung masaklap na pangyayari na kung saan madalang lang na pinag-uusapan daw yung tungkol sa pangako ng Holy Spirit. Dapat sana ay hindi madalang kundi madalas na pag-uusapan sapagkat napakahalaga po yun at aplikado nga dito sa atin. Ang pangako ng banal na Espiritu ay karaniwang nabanggit lamang sa mga talakayan. Ang mga propesya ay pinagtutuunan ng husto, ang mga doktrina ay pinagpapaliwanag, subalit yaong mahalaga sa iglesia upang sila ay lumago sa espiritual na kalakasan at kahusayan upang ang pangangaral ay magdala ng pananalig na kasama nito at ang mga kaluluwa ay mahikayat sa Diyos at kadalasang hindi na isasama sa pangministeryong pagsisikap. Para sa atin, kaya lang hindi gaanong pinag-uusapan, which is a negative observation. If the lay members of the church will arouse to do the work that they can do, going on a warfare at their own charges, each seeing how much he can accomplish in winning souls to Jesus, we shall see many leaving the ranks of Satan to stand under the banner of Christ. If our people will act upon the light that is given in these few words of instruction, we shall surely see of the salvation of God. Wonderful revival will follow. Sinner will be converted and many souls will be added to the church. When we bring our hearts into unity with Christ and our lives into harmony with His work, the Spirit that fell on the disciples on the day of Pentecost will fall upon us. So, in-emphasize dito na may condition para matupad yung hula ng Joel dito sa ating karanasan, kagaya sa kanila. Dapat mag-involve tayo sa gawain. Anong gawain yun? Gawain ng soul saving na pagliligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, pero paano natin malalaman? Balik tayo doon sa tanong, how do we know that the promise of Joel 2:28 to 31 applies to us? Kasi may doon, may binabanggit dito na pangyayari dito sa mundo na hindi nakita dito sa ating panahon, na hindi naganap doon sa panahon ng mga disciples. Katulad ng sabi, the sun shall be turned into darkness. Sabagay, meron ding nangyari doon sa kanila that the sun was turned into darkness nung si Kristo ay naipako sa cross, 3 hours na nagkaroon ng kadiliman. And the moon into blood. Pero at that time, hindi nangyari ito, the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come. Pero dito sa ating panahon, in the last days, nangyari. Kaya meron yung tinatawag na dark day nung 1800. Nagkaroon po ng tinatawag na dark day na kung saan isang araw nagkaroon ng kadiliman. Hindi pa gabi, umaga pa ay nagdilim na. Tapos napakadilim daw nangyari doon sa bandang Amerika. May record yan, may historical record yan. Tapos yung gabi din na yon, nagtaka sila kasi yung itsura ng buwan parang dugo. Ibig sabihin, mangyayari ito bago daw magkakaroon ng pangyayari. Maibubuhos uli yung Espiritu ng Panginoon sa kanyang bayan before the second coming of Jesus Christ. So before the great and terrible day of the Lord, which is referring to the second coming of Jesus Christ. So, yung hula ni Joel ay nagpapahiwatig na merong mangyayari na katuparan ng hula na yon before the second coming of Jesus Christ, which belong to our time. For that reason, doon tayo magbabase sa kaalaman na yung pangako ng Joel 2:28 to 31 also applies to us. Ayan mga kapatid. Kaya dapat ipag-pray natin yan na maibuhos din sa atin yung power ng
Holy Spirit. Kaya ang tawag doon sa Pentecost is former rain. Kaya may hula about the latter rain. So yung former rain is a symbol of the outpouring of the Holy Spirit at the day of Pentecost. Yung latter rain ay the outpouring of the Holy Spirit in our day before the second coming of Jesus Christ. So we should be prepared to that. Saan natin mababasa naman yung tungkol sa former rain and latter rain? Basahin natin dito sa Zechariah chapter 10 verse 1. As ye of the Lord reign in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. Dito naman sa John 16 verse 12, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Ayan po. Ang tanong dito is, what should be our main concern today? And for what should we fervently pray for the Lord? So ano ang main concern daw natin sa ngayon? Ang dapat na main concern natin ngayon is papaano natin maisakatuparan yung misyon na iniatang ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Nung sabihin niya, go ye into all the world and preach the gospel unto all nations. Papaano natin successfully na maisagawa yun? That should be our concern. Pero we have to realize na hindi natin magagampanan ito successfully without the power of the Holy Spirit. So yung tanong, what should we fervently pray to the Lord? In view of the work that we should accomplish for the whole world, which is to preach the gospel, para malaman ng lahat ng mga tao ang ebanghelyo, hindi natin magagampanan sa ating sarili without the power of the Holy Spirit. Therefore, our fervent prayer should be to ask for the outpouring of the Holy Spirit. Ipag-pray po natin na ang Panginoon ay ibubuhos niya sa atin yung Holy Spirit, pagkakalooban tayo ng power. Kaya nga po, dito sa Evangelism, page 369 at saka 558, sabi, oh, how much we all need the baptism of the Holy Spirit. Then we shall always work with the mind of Christ, with kindness, compassion, and sympathy, showing love for the sinner while hating sin with perfect hatred. There needs to be a waking up among God's people that His work may be carried forward with power. We need the baptism of the Holy Spirit. We need to understand that God will add to the ranks of His people men of ability and influence who are to act their part in warning the world. So yun po ang dapat na ma-realize natin. We should bring the gospel to the world, and at the same time, we must warn the world against about the judgment that is about to fall upon those unbelieving. Ngayon, in view of that work na dapat natin gampanan, we should pray for God to baptize us with the Holy Spirit. Okay, so dadat ko tayo ngayon sa final and last subtopic natin, preparation. Sino ang nangangailangan ng preparation? Tayo po bilang bayan ng Diyos. So how are we to prepare for the outpouring of the Holy Spirit in the latter rain power? Yan ang ating concern ngayon. Kasi without the latter rain power, we cannot bring successfully the gospel to the world. Hosea chapter 6 verse 1 to 3. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know, if we follow on to know the Lord, his going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, latter and former rain unto the earth. So dito po, merong binanggit dito na preparation for receiving the latter rain. Halika kayo at tayo po ay manumbalik sa
Diyos. Ang ibig sabihin dito, kailangan merong pagbabago ng ating buhay. Yung sabi po doon na returning unto the Lord is equivalent to repentance and conversion. Kinakailangan po na maranasan na genuine repentance and reformation sa ating buhay. Pag tayo ay manumbalik sa Panginoon, kung pag-uusapan ay yung ating spiritual sickness, pagagalingin niya tayo. Kung pag-usapan ay ating kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin at lilinisan sa ating mga kasalanan. Okay, for more information tungkol dun sa preparation na dapat nating gawin, basahin po natin ang Early Writings, page 71. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Okay. So merong isa ditong idea na dapat baguhin natin. Kung meron man tayong ganitong pag-iisip, ano yung pag-iisip? Yung pagiging pabaya natin. Yung nagpapabaya tayo sa ating dapat gawin dahil meron tayong iniisip na na we are looking to the time of refreshing and the latter rain to fit us to stand in the day of the Lord and live in His sight. Hindi tayo gagawa ng ating gawain ngayon, hindi tayo manunumbalik sa Panginoon, hindi tayo magsisisi, hindi tayo magbabago, dahil iniisip natin na hintayin na lang natin yung latter rain at yung latter rain ang magbabago sa ating buhay. Yan po ay mali. Dapat alisin natin yan sa ating kaisipan, mga kapatid. Dahil kung yun ang ating prinsipyo sa buhay at yun ang ating magiging karanasan, it will be too late for us to be saved. Dahil pagdating ng latter rain, kung hindi tayo handa, dahil hindi natin ginawa, dahil iniisip natin na yung latter rain ang magbabago sa atin, pagdating ng latter rain, hindi po tayo mabubuhusan. Yung mabubuhusan, yung nakahanda, tayo na hindi nakapaghanda, hindi tayo mabubuhusan. At pagkatapos noon, during the time of trouble, during the time when the plagues are falling, we will find ourselves unprepared. We will find ourselves na kailangan pala tayong magbago, pero huli na ang lahat. Okay. So dapat ang pagbabago gagawin natin before the outpouring of the latter rain. Ibig sabihin, yung preparation for the latter rain ay walang iba kundi yung pagbabagong buhay natin, yung panunumbalik natin sa Panginoon, yung pagdanas natin ng genuine repentance and reformation sa ating buhay. Okay, tuloy po natin. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. Bakit? Kasi hindi nga nakapaghanda eh. They have neglected the needful preparation. So, merong needful preparation na na-neglect nila. Therefore, they could not receive the refreshing. Hindi natin matatanggap yung refreshing, the latter rain, kung hindi natin ginawa yung needful preparation. Kasi yung needful preparation na ito, this is the very thing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Those who refuse to be hewn by the prophets and fail to purify their souls in obeying the truth, and who are willing to believe that their condition is far better than it really is, will come up to the time of the falling of the plagues and then see that they needed to be hewn and squared for the building. Yung expression dito na needed to be hewn and squared, that is an expression that means needed to be changed, to be reformed, to be transformed. Ganyan po mga kapatid. Yung preparation that we need is genuine revival and reformation. In other words, overcoming of sin. Before this time, the awful solemn declaration has gone forth. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. I saw that none could share the refreshing unless they obtain the victory over every besetment. Hindi daw tayo makakapag-partake o makareceive ng refreshing, referring to the latter rain,
kung hindi natin na-obtain yung victory over every besetment. Yung tinutukoy na besetment ay yung mga kasalanan yon. For example, we have to overcome pride. Okay, ano pa? Selfishness. We have to overcome our selfishness. Ano ba yung selfishness? Pagka makasarili natin. At lahat ng mga actions natin ay ginagawa natin yan para sa ating sariling kapakanan, sariling kabutihan, sariling kagustuhan. Anong ipapalit doon? Anong dapat na ma-develop natin instead of selfishness? Dapat i-develop natin yung tunay na pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoon na unselfish love. Okay, ano pa? Love of the Word. So yung love of the Word, yung pag-ibig natin sa mga bagay-bagay na nandito sa sanglibutan na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. And then ano pa? Dapat ma-overcome natin yung every wrong word. Ano ba yung mga wrong words? Yung kagaya ng sabi ng Panginoon na thou shalt not bear false witness. Pagsisinungaling natin, pag-testify ng mali para sirain mo yung iba, gossiping, slander, mga chismis na yan, wrong words. Dapat na mabago yun. Maalis na sana sa atin yung mga wrong words. And then ano pa? Wrong action. Yung mga actions that go against the law of God. Kagaya doon ng worship of idols. That is a wrong action. Murder. That is a wrong action. Yung stealing. Lahat po yan ng mga wrong actions dapat ma-overcome natin. To do that, we have to do some kind of introspection, yung sabi ng mga psychologists. Na ang ibig sabihin ng introspection is self-examination. I-examine natin ang ating sarili, ipag-pray natin sa Panginoon na ipakita niya sa atin kung ano yung mga wrong words and actions natin na hindi nakakalugod sa Kanya. And then, aminin natin, i-confess natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Pasensya po, patawarin niyo po ako dito sa aking mga sinasabi, mga na mali, sa ating mga action na mali, ginagawa na mali, at linisan mo ako. Alisin mo sa aking buhay yung mga ito. Bigyan mo ako ng lakas upang tanggihan. Kahit na ako'y tutukso, malakas ang hila ng tukso para magsalita ako ng wrong words at gumawa ako ng wrong action, ay tulungan niyo po ako na hindi ko na po gagawin. And then by the help of God, kinakailangan na i-overcome natin yun. Yun po yung needed preparation. Then we are fit to receive the refreshing or the latter rain power. And through the power of the latter rain, we will be able to fulfill the Great Commission to go and preach the word of God or the gospel into the world with power and boldness. Hindi na tayong natatakot, hindi na tayo nahihiya, kundi maipangangaral na natin ang Ebanghelyo with all clearness and power. Yan po mga kapatid ang ating needed preparation for the latter rain. Okay, thank you very much mga kapatid sa inyong pakikinig. Dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ng ating lesson this week, the mission of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit now for the transformation and development of our character in preparation for the miracle working power of the Holy Spirit that will be given later on. Thank you very much. Once again, God bless you all.